So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, nakakatawa kasi dito, no, itong si Super Ate, no. Actually, alam nyo, no, hindi ko talaga matanggap dito eh. Kasi naalala ko nung nakarang eleksyon, no, na marami na po mga loyalista ang nangampanya kay Amy na wag ng iboto. Isa rin po ako sa mga vlogger na nangampanya na wag ng iboto si Amy. Pero itong mga itong mga taga-alyansa, with due respect sa mga vlogger na kakilala natin, no. Yung mga taga-alyansa po kasi, sila po yung isa sa mga nang endorso kay Amy. Kasi nga utos si Toby Chanko. Ito ayun ko lang sasabihin to Ito. Nung nung eleksyon, syempre marami nang naiinis kay Amy, di ba? Hanggang tayo naman hanggang ngayon, nainis pa rin tayo kay Amy. So, alam niyo naman na kaming mga vlogger kami, no. Yung grupo namin, hindi po kami naisama sa alyansa. Yung mga naisama pa sila Diyos ko, ewan ko ba bakit yun. Okay. So, yun ang reklamo namin. O, sabi namin dati, well, kung hindi nyo naman kailangan yung tulong namin, okay lang. Pero susuportahan pa rin naman yung alyansa. Kaya lang kay Amy at saka kay Camille Villar. Oo. Tapos malalaman naman ko mga kababayan na yung utos pala sa mga vlogger nun sa alyansa na si Amy patuloy pa rin ikampanya. Bakit? Kasi daw nakakahiya daw pag si Amy natalo kasi kapatid. Sino may sabi niyan? Yung mga tauhan ni Toby Chanko. So ngayon, ano nangyari ngayon? Sakit ng ulo natin si Amy Marcos ngayon. Oy, Muntintinig, nandiyan si Muntintinig Batiin nyo naman si Muntintinig, Batiin. Kaya sabi ko nga mga streetwise, no, doon sa mga bumoto kay Amy, yun na sinasabi nila na, ay, loyalista kami. Kaya namin binoto si Amy. With due respect, no, ang masasabi ko lang sa inyo, ano ang napakakaiba niyo sa mga DDS? Para na rin kayong mga DDS Kasi tingnan nyo, yung mga DDS, mga kababayan, iboboto namin ang mga Duterte kahit ano mangyari. Basta Duterte yan. Ano pa nagkaiba ng mga bumoto kay Amy? Di ba? Biboto namin si Amy kasi Marcos yan. So, anong pinagkaiba ninyo sa mga DDS? So, ano nangyari ngayon? Tingnan nyo to, no? Gago tong si Amy, Ngayon meron siyang bagong pakulo ngayon. May video pa. Mukha na yan. Sarap tampalin ng buwakan ng ina. Baka may Jason sa Amy Marcos told she may be arrested over Bongbong's health remarks. Tingnan nyo Kayo ba maniniwala ba kayo na si Amy Marcos ipapa-aresto? Isang senador ipapa-aresto dahil sa health remarks niya kay Pangulong Marcos? Puta naman, Amy naman, para namang ano to papansin? Alam mo, Amy, number 12 ka, munti ka na matalo. Kung pagpapatuloy mo to, lalagapak ka lalo. Well, ewan ko lang, baka sa Ilocos Norte, baka manalo siya ulit na gobernador. Tapos sa term niya, di ba? Last term niya na to Oo. Ayaw sa iyo ng mga DDS. Yung mga loyalista, hati na rin. So, malinaw dito, at anong gawin mo, hindi ka napipiliin ni Sara Duterte para maging vice presidente niya. Ayun ang malinaw dito. Puta, may maros paparesto. Bobo ka ba? Ang baba mo. Hirap talaga pag yung utak nasa baba Nasa baba, oo. Doon na pupunta yung dugo. Sabi niya dito, no? Marcos said she had a nervous caller. Puta, may caller daw. On Friday morning, telling her to avoid going out and making further statement about the president's medical condition after supposedly getting the ear of the palace. So, sabi na, wag kang lalabas. Wag kang lalabas. Ang baba mo mahaba. Sabi na, wag kang lalabas, no? Sabi, wag kang labas ng labas. At ulihin ka. Anong ulihin? Ano ba ginawa ko? Dadamputin ka, sabi. Puta, ay may Marcos dadamputin. Well, sana totoo. Sana hulihin ka doon. Oo. Kasama ng boyfriend mo. Oo. Alam niyo si Amy may boyfriend?
Boyfriend yan eh. So, ito may video siya dito eh. Kanina, may tumawag sa akin. Nervyos na nervyos. Talagang sabi, wag kang labas ng labas. Anong Batak na batak ang muka ni Amy Marcos na mahabang baba. Batak na batak, batak na batak. Alang yan, Amy. O, sige, continue, sige. labas na labas? Punta nga ako dyan sa Tacloban. May binisita ako. At saka pupunta pa ako sa Cebu ulit. Ano, sinabi na wag kang labas ng labas at huhulihin ka. Anong huhulihin? Ano bang ginawa ko? Dadamputin ka, sabi. At hindi ko maintindihan, bakit ganun? Sabi kasi, Alam mo mo ba, na kababayan, no? Sobrang bobo nito na Amy, no? Bobo lang maniniwala dito. In the first place, bago ka ma-aresto, dapat may arrest warrant ka. Alam mo yan, putang ina. Alam mo yan, senador ka. Puta, nung panahon ni Digong, nung inaresto si Digong, ang tali-talino mo, di ba? Di ba, mag-iisa ka, pero sinita mo yung NBI, sinita mo yung kapulisan, sinita mo si Boy Rimulya, si John Vic, sinita mo, dahil nga, no, na para sa'yo, napaka-injustice to pag-aresto kay Digong. Tapos ikaw, maniniwala ka doon sa caller mo kung meron man, na arestuhin ka? Bakit may arrest warrant ka na ba? Anong kaso in the first place? Ha? Anong kaso? Alam mo yan na hindi ka pwedeng arrested ng walang kaso. Ba't gumawa ka ng video? O nga pala, si Tory pala nandun. Sorry. Si Tory pala nandun. O, di ba? Ayun ang tanong natin eh. Alam ni Amy ang proseso. Kasi senador po yan. Tapos yan ang sinabi ng caller na hulihin ka, maniniwala ka? Ba't ka maniniwala? Dapat, ang sagot mo dito sa caller mo, ba't ako hulihin? Anong arrest warrant? Anong kaso? Anong ginawa ko? So, paano ka kakasuhan na nagbigay ka lang ng remarks doon sa kalusugan ng presidente? Bobo naman ito, men. Sige nga. yung nangyari kay Jason sa, alam ko nga, labo-labo naman nun. Sinabi yata niya na may sakit daw yung Pangulo at may kinakalat daw na dokumento, patay na daw, ewan ko yung bugris daw. Hindi ko maintindihan, biglang inaresto. Hindi raw maintindihan. Gagawa-gawa ng video, di pala maintindihan. Lokaret talaga itong si Amy, no? Hindi niya pala maintindihan yung sinasabi. Ba't ka gumawa ng video? Bugris ang puta. Ito, pag nalaman pa namin na kayo nagpapakilos kay Bugris, puta na. Gago ka, Amy. Loko-loko ka. Ako naniniwala naman na kung bayaran yung mga yan, di ba? Pero alam niyo, natatawa ako dito sa mga DDS, no? Kung makapagbintang sila na bayaran daw po yung mga vlogger ni Presidente Bongbong Marcos. Parang gano'n na lang, bayaran yung mga yan, bayaran niyo na yung mga yan. Wala namang mapakitang ebidensya. Wala, di ba? Pero pag tayo sinabi natin na bayaran ng mga banateros, meron tayong circumstantial evidence. Ano yun? Sila po ay anchor ng SMNI. At alam naman po natin yung SMNI po, propaganda po yan pabor sa mga Duterte. So, ibig sabihin ba yung pagpunta-punta nila sa SMNI, yung pamasahe nila doon, yung expenses nila para pumunta doon, yung oras na sinayang nila, hindi bayad yun? Ha? Ganun ba? Kami ba may ganun ba kami? Yung Radyo Pilipinas ka namin, di ba? Nalugi pa kami doon eh. Ano ba? Pinalaya rin kasi malabo yung warrant. Anong pakialam ko doon? Sabi ng tao, ako magdahan-dahan ka, ganyan na. Bakit mo kasi sinabi sa interview mo sa Cebu na 3 beses sinugod ng Pangulo diyan sa ospital? Sabi ko, yun ang balita sa palasyo at sila rin ang nagsabi. Ano ibig mo sabihin? Nagagalit alam nyo, yung mali sa ginawa ni Amy kasi dito, yung kung paano niya sinabi na na-ospital yung presidente. No, para pinapalabas ni Amy doon sa interview niya na yon na yung presidente na ospital kasi malala na. Di ba ganun yung pagkakaano niya, pagkakabanggit niya. Ayun ang hindi maganda. Alam naman po ng buong Pilipinas no, na si presidente nagkasakit. No, yung colitis ba? Na tiyan, di ba? Alam naman natin yon. Pero kung paano po ito binanggit ni Amy Marcos, parang mamamatay na yung presidente. Kita mo yan na, kapatid niya yan, ginaganon-ganon niya.
sila, wag mo daw sinasabi-sabi yan at maje-Jason ka. Sabi ko, ano ba doon nangyayari? Ang sinabi ko, yung sinabi rin ng mga PSG, yung mga presidential security, yan din ang sabi ng mga abalang-abala at sinasabihan ako dahil alam naman nila, nag-aalala ako sa kapatid ko, sinabihan ako, higit sa lahat, hello, ang palasyo mismo nagsabi, no, yung January 21, di ba, natakot ako, kaya naaalala ko yung date eh. Kasi ang sabi, masama daw yung Takot ako, putang na maniwala ako sa'yo. pakiramdam ng Pangulo. Kaya, sinugod sa ospital. January 23, di ba sinabi nga nila, diverticulitis daw. Alam nga naman nag-colonoscopy ng mag-isa at nag-diagnosis ng sarili. Pagkatapos nagbigay ng gamot sa sarili. Pwede ba yun? Baka Yung mali doon kay Jason sa no, kasi kinukumpara niya kay Jason sa eh. Si Jason sa mga kababayan, sinabi niya na patay na yung presidente. Ganoon din po si Eloy Bugris. Ang plastic talaga nito, no? Ano ba? Ano bang... Baliw ba to? Bisaltik ba sa ulo to? kaya hindi gumagaling at ang payat-payat, naghihingalo. Pagkatapos nun, may anunsyo na naman sila na ang sabi, nagpa-check up daw, CT scan ba yun o kung ano, para tignan kung okay na. Sila mismo nag-anunsyo. Tapos sinabi ng mga taga-palasyo, Ma'am, naku, ano bang nangyayari ka Pangulo, payat-payat? Abala din ako doon. Tapos, higit sa 2 linggo, hindi umapir, di ba naalala ninyo, February 5 na nung umapir, nag-disappear nung January. Ano, bobo talaga sinungaling to, no? Anong 2 linggo hindi nag-appear? Ayan na naman tayo, Amy. Puta naman, napakasinungaling mo eh. Diyan ako nainis sa'yo eh. Ito na content natin to ha. Na-content natin to eh. Nung nakasakit si PBBM, sakto nun, magmamahal na araw yun. Tapos yung sinasabi nilang hindi nagpapakita si Presidente, nang content tayo na si Presidente nagpapakita na. Anong sinungaling 2 linggo hindi nagpakita? Kailan yun? Kailan yung 2 linggo hindi nagpakita yung Presidente? Pakasinungaling ng putang inang... Pakasinungaling, kapatid mo yung sinisiraan mo dito, oy! Oh, dahil po sa... Ito ha, kasi ako naniniwala ako no, na bawat kilos ng tao, merong dahilan yan. So ano ba yung dahilan ni Amy Marcos dito? Simple lang, politika. Diba? Tapos na po, no? Tapos na po yung termino ni Amy bilang senador. Tapos na. Last term niya na to. Oh, tapos ano nang magiging future ni Amy? No, syempre tataas na lang po 'yan. Sa mataas na pwesto. Pwedeng presidente, pwedeng vice presidente or balik siyang Ilocos Norte. Mag-governor siya doon, mag-congressman siya doon. O pwedeng gano'n ang mangyari kay Amy or magretiro na po siya. Tanda na siya, 70 na siya, di ba? 70 mahigit na siya. Pwede na siya magretiro. Pero mga kababayan, kung ang intensyon dito ni Amy Marcos ay politika para po maging vice presidente ni Sara o maging presidente ng Pilipinas, hindi ito ang tamang daan, sa totoo lang. Last term niya na to. 2025, last term niya na yan. Oo. Kaya last term niya na to, sinasabi ko, last term niya na to kasi last term niya na yan. Kasi tinan ninyo medyo mali po yung daang tinahak ni Amy sa totoo lang eh. Kasi kung si Amy po talaga sumuporta na lang sa kapatid, mas maganda sana. Sa totoo lang kung ganun ginawa ni Amy, mas maganda sana. Naalala nyo nung pagkatapos ng election, 2022 election, naalala nyo yun, di ba? Noong 2022 election mga kababayan, si Amy Marcos po, sa top 1 na senatoriables. Ganun, di ba? So ngayon, kung ang nireklamo ni Amy na hindi ako makalapit sa kapatid ko nung naging presidente, gawin mo na lang yung responsibilidad mo bilang ate. Protektahan mo yung kapatid mo na presidente ng Pilipinas. At ako naniniwala naman po ako na pag nakita naman talaga ng presidente natin ngayon na sincere ka sa pagtulong sa kanya o sa protekta sa kanya, papapasukan ka ulit yan. Ang problema kasi sa'yo, inggitera ka. No, kung ano yung... Ito yung lagi kong sinasabi eh. Nababanggit ko lagi ito eh. Yung 2 pelikula ni Daryl Yap, yung Martyr or Murderer, at saka Made in Malacanang. Puta yun eh. Anti-Bongbong Marcos yun eh. Kaya pala nagulat ako mga kababayan, no? Ito. Kasi nung pinalabas yung Martyr or Murderer, di ba? Nung pinalabas yung Martyr or Murderer, kung maalala ninyo, namigay po ako ng ticket. Di ba? Namigay ako ng ticket, Martyr or Murderer. Tapos may kumontak sa akin. Oo. May kumontak sa akin.
Takero, balita ko namimigay ka ng ticket sa Material Murderer. Ang akala ko kasi noon, okay pa sila ni Aimee, no, at saka ni PBBM noon. Yun naman pala, mga kababayan, no, nabalitaan na lang natin na may mga ibang sinihan na pinasara yung pag-show ng Material Murderer. Di, totoo yun. Oo. Well, matagal na yun, pwede naman na natin pag-usapan. So, yun naman pala kasi mga kababayan, no, yung Material Murderer pala, anti-FL Lisa, tsaka anti-BBM. So, alam na ng palasyo yun. Kaya naman pala, ayun na naging bad shot sa akin Na-bad shot ako eh. Ba't kami mimigyan ng ticket anti-Marcos yan? Hindi ko pa naman napapanood. Nung napanood ko na, teka lang, parang may mali ata dito. Sabi ko, parang nagsisi ata ako, ba't pa ako namigay ng ticket? Pinanood ko, napanood doon ni Trixie Villa. O, di ba? Kailangan pa talagang ikuwento sa pelikula yung ex-PBBM na yung ex-PBBM may pabor at boto yung mag-asawang Imelda at saka Ferdinand Marcos Sr. Kailangan pa ba talagang ikuwento yun doon? So, kailangan pa ba talagang ipakita doon na ako, hindi ako naniniwala ng totoo yan na si Aimee palaging inaaki si Bongbong kasi palaging mali. So, ingitera lang yung hayop na yan. Kaya, makikita naman natin no, na yung ginagawa na yan ni Aimee. Hindi, ito pa pala. Ito malupit. Ito kwento sa akin to ng mga vlogger. Kasi hindi pa ako nakaka-attend dati kasi nasa Iloilo pa ako nakatira. Pero dati mga kababayan, nung pinalabas nga po itong Made in Malacanang, nagbuo ng grupo ng mga vlogger, ito si Daryl Yap. Ito yung PVE, Philippine Vloggers Elite. Oo. Sila po, pumunta sila ng Ilocos Norte. Dami nila. Kasama sila Coach Jarrett, kasama sila Papa Trix, sila Jonski. Yan. Marami sila doon, no? Si Peng, kasama ata si Peng, oo. Alam niyo kung ano nangyari doon? Ang nangyari doon mga babayan, ini-indoctrinate na po yung mga vlogger doon na maging anti-BBM. Ang dami nagkwento sa akin yan. Sabi ko nga, ba't di nyo kino-content? Itakot kami kay Daryl Yap. Yung takot kayo sa bakla na yun. Sabi ko, ginawa niya yun. Ayun, doon sa mga vlogger na umatid ng PVE, no, siguro kailangan na siguro sabihin ninyo yung katotohanan. Na ba't kayo natatakot? No, pero alam ko may nagbanggit na niyan eh. Si Peng nakwento na ni Peng yan eh. Si Coach Jarrett din ata mukhang nakwento na ata ni Coach Jarrett yan eh. Pero yung iba, para malakas yung boses na ikwento ninyo na nung Material Murderer pa lang mga kababayan, in-indoctrinate na po sila na maging anti-BBM noon. Na andun na po yung kwento ng si PBBM po ay nag-addict na. Tandaan nyo Made in Malacanang yun kakapanalo pa lang ni PBBM noon. Pero nung pinapunta po yung mga vlogger dun po sa Ilocos Norte, tinuturo na po sa nila na, ay alam nyo yan, si Lisa Marcos tsaka si Bongbong, addict yan. Ganun na. Well, may mga naniwala sa totoo lang. May mga naniwala. At merong hindi, syempre. Kasi kapag ganyang mga kwento, no, maniniwala ka sa kwento lang nang walang ebidensya. So ngayon, ang tanong dito, ano ba yan? May go signal ba ni Aimee yan? Yung ginawa ni Daryl Yap? May go signal ba yun ni Aimee? Kasi ang kinakwento sa akin ng mga vlogger, mga kababayan, no, na si Daryl Yap talaga yung nagbabanggit. Si Daryl Yap mismo nagkakwento. Na yan, si Marcos addict yan. Yan, si Lisa Marcos addict yan. Puta, pinapuntan ninyo yung mga vlogger sa Ilocos Norte para turuan noon ng kasinungalingan. Grabe. Kakapanalo pala ni Bongbong Marcos noon, ni Presidente. Si Aimee, no? Parang ang sarap murahin ni Aimee eh. Pero hindi ko na talaga alam kung anong word na pwede kong gamitin kay Aimee para ma-fulfill ko yung gusto ko mangyari na pag binura ko siya, ang sarap ng feeling. Kasi parang hindi na sapat yung PI eh. Ay, naku. Ano ba yan? Tingnan nyo mga babae, tingnan nyo. Last na lang to, tingnan nyo. Nung pumunta si Aimee Marcos sa INC, nung sinabi niya na adik ang kapatid niya, walang naniniwala. Diba?
Wala naniwala, di ba? Parang kapatid ko, halika na kay ate. Adik ka. Wala naniwala eh.